Maraming fighter ang sinubukang talunin ng Shaolin Master, subalit lahat sila ay nabigo. Bakit kaya? Ano-ano kaya ang sikreto nila bakit sila undefeated? Yo, what's up mga kaibigan? It's RVTV here. Ang gawain ng mula kay Arvin Apollo TV. Marami daw fighter na pinakamagaling ang gustong talunin ng mga Shaolin. Gustong talunin ang mga Shaolin Master pero hindi nila matalo-talo. So ano kaya ang mga sekreto nila mga kapatid ng mga Shaolin monk? At ano ang pinagdaanan nila, ang pinakamatinding training nila? So napakagandang panoorin to mga kapatid. Sa mga mahilig sa martial arts dyan. So bibigyan lang natin to ng reaction video mga kapatid. Tungkol sa mga training nito ng mga Shaolin monk, bakit sila ang pinakatatakutan at malakas na mandirigma sa buong mundo. Okay, so mag-subscribe ka na kay Arvin Apollo TV mga kapatid. So kung bago ka pa lang sa channel niya at trip mo ang ganitong klaseng mga content niya ay mag-subscribe na ka na. Huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na i-upload niya. So hindi lang ito mga tungkol sa mga content niyo mga kapatid. Bisitahin niyo ang link video ilalagay ko dito sa ibaba. Arvin Apollo TV. So bisitahin niyo 'yun. Hindi lang ito tungkol sa mga kwentong pang martial arts, so, mga Bible history din tungkol sa mga iba't ibang uri din ng mga hayop, mga kwento sa mga ibang bansa na talagang makatotohanan mga kapatid. Okay, wag mo na rin kalimutan mag-subscribe sa channel ko at click mo na rin ang notification bell whenever na meron tayong bagong reaction video na i-upload at lagi kang updated sa bago nating reaction video mga kapatid. So wag na natin patagalin ito mga kapatid, wala naman tayong hinihintay na, panoorin na natin. Isang Shaolin Master ay isa sa pinakamahirap na martial arts. Kinakailangan dito ng spiritual at physical na self-improvement. Sa larangang ito ay humaharap sila sa iba't ibang pagsubok. Dahil dito ay sumasailalim din sila sa nakakapagod na pagsasanay. Ang ganitong katinding pagsasanay nila ay hindi nagbabago kahit na maraming taon na ang lumilipas. Ang bawat monghe ay nagsasanay na 7 araw sa isang linggo para maging perfecto ang mga dalaw nila dito. Sa unang tingin mo dito ay magugulat ka kung ano nga ba talaga ang diwa ng pagsasanay nila dito. Kaya naman sa video na ito ay tatalakayin natin kung paano nagsasanay ang mga Shaolin Masters at bakit isa sila sa mga taong dapat natin katakutan at kabiliban. Pero bago tayo nagsimula ay kung bago ka lang sa ating YouTube channel ay nangyayakit na i-click ang subscribe button at sabayan nila rin ang pagkalimutan ng kampana. Sa ganun ay ma-notify kita kapag may bago akong video na i-upload at subukan din natin kaabutin ng 100 likes ang video na ito. Kung ganon, simulan na natin. Ang mga monk dito ay dumaranas ng malupitang pagsasanay sa pagtutong pa lang nila ng 6 na taon. Sa ganitong edad ay pinapakita sa kanila ang kamangha-manghang mga abilidad at dagdag pa dito sa mura nilang edad ay sinasanay din silang tumagay sa napakahirap na sitwasyon. Ang ganitong pagsasanay ang magdadala sa kanila para maging isang ganap na mandirigma sa hinaharap at bukod yan ay sabi ito din silang pinag-meditate na pinag-mumuli-muli dahilan para ma-develop ng gusto ang kanilang konsentrasyon sa pagbalanse ng pagdito nilang katawan at para na rin mas lalong mahasa ang kakayahan nilang bumaluktot. Sa sobrang flexible na mga monk na ito ay kaya nilang i-bend ang kanilang katawan at ang ganitong kakayahan ay kakaunti lamang ang nakakagawa. Nagagawa nilang bilugin ang kanilang katawan habang nakasabit sa haligi o sa mga sanga ng puno. Madalas nilang gawin ang ganitong uri ng pagsasanay sapagkat isa ito sa mga parte ng kanilang kung fu training at ayon sa kanilang master ay isa lamang itong exercise para mas lalong maging matatag ang kanilang pangangatawan. At siya nga pala, isa itong babala sa mga nanonood ngayon. Huwag na huwag nung susubukan ng ganitong klaseng pagsasanay kung wala kayong kasamang maalam sa ganitong klaseng larangan sapagkat maaari nyo itong ikapahamak. Ang bawat monk ay sumasailalim sa napakaraming taon ng pagsasanay para nang sa ganun ay mabawasan ng peligro sa kanilang buhay. Ang halimbawa dito ay ito. Isa sa mga pinakamakapigil hininga nilang training dito ay ang pagdungkol nila sa makapal at matigas na stick gamit lamang ang kanilang lalamunan. At alam naman natin ang lalamunan. Grabe no, inapak-apakan yung yung nagbabagang uling. So napakasakit yun mga kapatid kung hindi ka talaga matiisin sa sakit. Talagang lalapnos tagala yung yung
yung sa paa mo, yung sa ilalim ng paa mo, yung hindi ko alam kung nakalimutan ko na. At itong pagdunggol ng ng matigas na kahoy sa lalamunan. So sobrang delikado ito mga kapatid. Kailangan niyo dito ng hindi niyo basta-bastang gagayahin ito. Kaya kailangan niyo dito ng ng maestro talaga para medyo mo tumigas ang dahil delikado 'yun mga kapatid kung dudunggol niyo lang ng malakas na dahil dito yan kasi kapatid kapag ginanyan yan dito. Ayan. Matigas yun, hindi daling kahit suntukin pa din ng mga kapatid, hindi yan daling mabasag, kaya yan ang training nila. Pero hindi basta-basta ang training niya mga kapatid, delikado yan. Isa sa mga marupok na parte ng katawan, aabutin ng 10 taon ng isang buong para hindi maramdaman ng ganitong klaseng sakit. At sa katunayan nga nito kapag mayroong show, ayan para lang pinapakita ang pagpalo sa kanilang lalamunan ng matigas na bagay at makikitang parang wala lang ito sa kanya. Ang bawat parte ng kanilang katawan ay malalakas sapagkat tumada ito sa iba't ibang pagsasanay. Kapag sinabing malakas ka ay hindi lang kasi nandito madalas kang nag-iensayo. Isa rin sa napakahalagang ginagawa nila dito ay ang pagko-concentrate o meditation. Siguro itong sitwasyon na ito na kanilang pinakapahinga. Umuupo sila at pumipikit, inaalis nila ang anumang negatibong nasa loob ng kanilang utak. Dagdag pa dito ay pinapakiramdaman din nila ang kanilang sarili. Ang meditation ay nakakatulong para maging kalmado kahit na nasa nakakatakot silang sitwasyon. At kung nabilib ka na sa kanilang pagpalo sa lalamunan ay dito ay mas lalo kang bibilib. Meron mga iilang Shaolin Masters na magbihira at tatag at lakas ng leeg at lalamunan. Sa sobrang lakas nito ay tinatawag nila itong tortoise breathing. Isa ito sa mga kakaibang kakayahan na tanging kung masters lamang ang nakakagawa. Makikita dito ang hindi paghinga ng isang monk sa loob ng 20 minutes. At hindi lang ito basta pagpigil ng hininga, kundi nakabitin pa siya dito. At mas sumusuporta lamang sa katawan niya dito ay ang leeg niya at ang lalamunan. Grabe, napakatindi talaga ng training pala mga mga kapatid, no? So kung nakikita niyo to mga kapatid, masabi niyo talaga, wow, it's very crazy monk. Very crazy training. Sa Pilipinas naman, grabe naman yung mga monk na yan, mga parang papatayin na talaga ang katawan nila sa mga baliw siguro yung mga utak niyan mga na merong ibang mga kapatid, mga sabi-sabi nila meron dang ibang mga monghi na nabaliw na talaga sa kaka-training. Kasi itong yung maraming ibang mga mga nag-training sa Shaolin Temple na kung na experience lang, yung magmabuti na yun kung 6 months, kung tatagal ka ng 6 months sa Shaolin Temple. So ang pinakamahaba talaga yan ay ay mga halos 1 year. 1 year at meron diyang so, hindi pa naman ako yan mga kapatid, pero ko lang, na research ko lang na at nung una nagti-training din ako sa martial arts sa iba't ibang lugar. So na yan, good for 6 months na yan mga kapatid, marami ka nang alam yan. Pero itong mga training, mga Shaolin Temple mga kapatid, hindi ito ordinary yung training, sobrang napakadelikado. Kung nahihirapan kayo sa sa taekwondo, sa karate, itong Shaolin man talagang papatayin talaga ang katawan nyo sa sobrang training. Iba niya dito, wala na. Sumusurrender na, wala na. Kung hindi matatag ang katawan mo dito, wala. Talagang ka talaga, mababaliw ka talaga. Talagang mapipinsala talaga ang mga buto mo. Kaya ito mga kapatid, bibigyan lang natin to ng reaction video mga kapatid Nagagawa nila ito sa pamamagitan ng pagkontrol nila sa kanilang lakas at kasabay pa rito ang matinding konsentrasyon. At babala ulit, huwag itong gagayahin sa bahay. Ang mga maalamang na Shaolin Monk ay pinagtibay na ng panahon, sabayan pa ng iba't ibang uri ng pag-iensayo. At kung iniisip mo naman na kamaulang leeg at lalamunan lang ang malalakas sa kanila, ay nagkakamali ka. Malalakas din ang kanilang daliri. Ito ang kanilang special technique na kung tawagin ay diamond finger. Sa sobrang lakas ng kanilang mga daliri, at kung makakapunta ka sa monasteryo na Shaolin, ay kapansin-pansin ng mga butas sa puno. Ang puno ito ay ginagawa nilang praktisan sa kanilang mga daliri. Para magawa nila ito, ay kinakailangan idaan ng kanilang kamay ng paulit-ulit sa mainit na bagay. At tapos ang ilang taon nilang pagsasagawa ng mga ito, ay saka pa lang sila pinapayagan magsanay umatake gamit ang daliri. At ang
kaya nilang buhatin ang katawan nila gamit lang ng 2 fingers. Diba? At kung makikita mo nga ang mga butas sa puno na ito, ang ilalim ito ng 5 centimeters. Sa sobrang lakas ng kanilang daliri, ay kaya nilang Grabing butas mga kapatid, oh. Parang ano eh, parang tinamaan ng bala eh. Grabe, sobra talagang napakatindi talaga ng ano, no? Ng training talaga itong mga Shaolin monk. So itong mga pag-training sa Diamond Fingers mga kapatid, nung na ano ko na dito, na naranasan ko na dito nung nag-training pa ako hanggang ngayon, pinapractice ko pa rin yan. Pero hindi talaga katulad nito na mabubutas talaga ang kahoy talaga eh. Kahit katawan ng tao kayang butasin ng ano nila eh, ng mga daliri nila eh. Sabi mga kapatid ng ano, kaya sa China hindi talaga uso doon ang baril. Wala akong naririnig na yung mga monk gumagamit ng baril. Kasi ang kamay nila para ng baril eh. Ang kanang kilos nila parang kidlat. Sobrang tindi. Dito lang naman sa ano eh, sa Pilipinas gumagamit ng mga baril ng mga tao eh. Yung mga mas kalmado pang mga utak ng mga Shaolin monk, mga kaysa dito sa mga tao sa Pilipinas. Nasa Sorbe na kasi yun, na ang pinaka mainitin daw na lugar ng mga madaling ma-high blood, ng pinambansa na madaling ma-high blood na ano, ayun daw ang Pilipinas. Ngayon mga tao dito madali silang magalit, mainitin sila at gumagamit na ng baril. Pero itong mga mga Shaolin monk, hindi sila umiinom ng kape. Hindi sila napakakalmado ng utak nila. So training na sila ng training, gagabay lang sila ng mga master nila. Kaya tinatawag na stay calm and learn martial arts. Ganyan ang kanilang motto mga kapatid. Pumasok ng bato o pumatay ng tao. At ang nagagaan ng maraming tao ang tamad umakyat ng hagdan, simula nang maimbento ang escalator at elevator. Pero ibahin niyo ang mga Shaolin na ito. Ginagamit nila ang hagdan ng kanilang monasteryo para magsanay. At hindi lang sila basta umaakyat o nababa dito. Sila gumagapang pababa ng hagdan at ginagawa nila ito ng mabilisan. At hindi tuhod ang ginagamit nila para makababa ng hagdan, sapagkat ipinagbabawal ito. Tanging palad lamang kapalampakan ng pwede nilang gamitin dito. Napakahirap naman nun. Naiba naman tayo. Maraming mga tao ang hirap na hirap basagin ang salamin gamit lamang ang kamay. Pero ibahin niyo ang mga Shaolin Masters. Kaya nilang gawin posible ang imposible. Kaya nilang bumasag ng salamin gamit lamang ang karayong. Oo, tama ka na narinig, karayong. Para mas lalo mong maunawaan kung gaano katigas sa salamin na ito, ay ipapakita ko sa iyo. Ang salamin na ito hindi basta-basta nababasag. Kahit paulit-ulit mo itong bukbukin. Dahil sa kanilang nakapaloob dito, ay hindi mo ito basta-basta kayang basagin. Pero sa ipapakita ng Shaolin na ito, ay tiyak ako mabibilib ka. Meron siyang kakayahang papabukin ng lobo na nasa loob ng isang matigas na uri ng salamin gamit lamang ang karayong. Itinapon niya ang karayong sa may taglay na kakaibang lakas at bilis. Lupit, ang salitang Shaolin ay patungo. So yung pagbato ng isang monk o kung fu master ba yon, Shaolin monk, kung fu master. So ito ay napaka-delikadong technique mga kapatid. So hindi ito basta-bastang technique. Biro mo, karayom ang binato niya, tumagos sa napakakapal na na kristal. Grabe na abilidad. No, payat lang ngayon mga kapatid eh. Dahil yun sa talaga nila, ang malalim na konsentrasyon at pagtitiis sa training araw-araw talaga yan. Kaya ganyan talaga ang tradisyon sila ng mga kapatid. Kaya kung naiintindihan niyo itong Shaolin monk, ganyan ang tradisyon sa kanila. Kaya Shaolin Temple, araw-araw talagang nagtitraining yan. So parang nag-aaral ka diyan ng parang nag-aaral ka diyan ng martial arts eh. Okay, hindi mo kaya ang training, so good for 3 months ka lang, good for 6 months, okay na yun. So hindi mo talaga papatayin ang sarili mo, kasi wala ka namang papatayin tao eh. Wala eh. Ang gusto mo lang ay self defense. Yeah, self defense lang mga kapatid. Gamitin sa self defense ang martial arts. Sa martial
arts. At ang martial arts ay isang abilidad para maghatid ng kakaibang atake sa kalaban gamit ang kamao at balas. Ang ganitong teknik ay tinatawag na Iron Palm. Isa ito sa ika-72 na galaw sa Shaolin Temple. Ang galaw na ito ay naglilikha at naghahatid ng kakaibang atake nang hindi sila napipinsala. Ang teknik na ito ay nangangailangan ng lakas ng kamay at paa. Para magawa ang teknik na ito ay dapat may sapat na tibay ang kanilang balikat at daliri. Ang ganitong uri ng teknik ay napakadelikado. Hinahalo-halo nila at sinusuntok nila ang mga bato dito. Ang gagawin dito ng isang normal na tao ay malabang sa So ako mga kapatid, na pinagdaanan ko na rin yan, yung pagsuntok ko ng ng graba. So nag-aaral pa ako nagtrabaho pa ako sa construction nung una. So mahilig akong sumuntok ng mga hollow blocks. So mga graba, titipunin ko, ilalagay ko sa balde, ilalagay ko sa plastic, tapos iuwi ko sa bahay. Yun, training na. Kaya ito mga kapatid na medyo bugbog. So itong palaging kong pinakamalakas kong lakas kong na ang kamay, itong kanan, itong kaliwa tingnan niyo, walang parang walang mga walang mga bukol-bukol ito. Ito yan mga kapatid, yan. Ito siya, para siyang may mga bukol-bukol siya dito. Kasi matinding pinagdaanan ito mga kapatid, ayun. Sugat-sugat na yan. Sugat-sugat na yan tungkol sa pag-training ko ng iron boxing, yung iron fist, ganyan, mga 1-inch pants, itong draba, ganyan mga kapatid. Pero ginagamit ko lang ito sa self-defense, hindi ko ginagamit na hurt so people na wala namang dahilan. So delikado yan mga kapatid, kung hindi mo yan gagamitin sa tama, talagang delikado yan, bahala lang ang katapat mo. ay magkakasugat-sugat siya dito. Marahil na convince ka na ang pag-i-ensayo ng isang Shaolin ay hindi madali, di ba? Idagdag pa rin natin dito ang iron shirt. Kung madalas kang babad sa internet ay marahil nakita mo na ito. Kung meron isang monk na nakahiga sa matalim na bagay na walang kahit anong sugat siya dito. Paano kaya niya nagawa ito? Maraming tao ang nagsasabi na ito daw ay hindi totoo. Pero kung susuriin natin ang kakayahan ng Totoo yan mga kapatid. Kung ako mismo naniniwala talaga na totoo yan. Kasi walang imposible kung mag-training ka lang na mag-training, magtiis ka lang, walang imposible na talagang mababanat mo ang yung yung katawan mo. O lalo na kung wala kang bisyo. Importante wala kang bisyo at pagkain ng mga masustansyang pagkain, mga vitamins. Yan mga kapatid. Training lang ng training, ganyan sa kanila. Pagkain ng mga pagkain ng todo. So hindi totoo yan mga kapatid, kung matapos kang mag-exercise, kumain ka ng diet ka lang, hindi totoo yan mga kapatid. Itong mga Shaolin man, kumakain sila ng todo pero mga siopaw, hindi mga kunti lang ang nila, ang rice nila. Kaya kita mo sa kanila mga kapatid, hindi mataba silang tingnan, medyo mataba silang tingnan, pero hindi walang muscles, ang parang lang talaga simple lang talaga ang katawan nila May iba payat, pero ang lakas, matindi. Isang ay nahihiga sila sa malapatong higaan. Nagagawa rin nilang sumabit ng pahalang sa poste. At kaya rin nilang bumutas ng pader gamit lamang ang daliri. Araw-araw sa loob ng 3 taon ay pinipiga nila ang braso nito gamit lamang ang kamay. At saka naman nila ito binibitawan. At makikita hindi nasasaktan ang monk dito. Ikaw, anong opinion mo para dito? I-comment mo sa comment section yan para malaman din namin. Maraming mga sabi-sabi na dulot ng maraming taon nilang pagsasanay ay nagagawa nilang magawa ang mga hindi kayang gawin ng isang normal na tao. Ito pa ang isa. Ang skill naman na ito ay tinatawag na monk pillar at binti naman ang sinasanay dito. Nangangailangan ito ng full body control. Kinakailangan niyang magsanay makipaglaban sa taas ng mga haligi ng puno. Papayo ang isang Shaolin sa dalawang haligi ng puno at para mas intense, ay lalagyan pa ang bawat Itong mga kapatid, pinagdaanan ko na rin to. Hanggang ngayon tinitraining pa ko yan. Tinitraining pa yan nakin, mga ganyan, mga kanya tubig sa kanya, akin bato. Yung lagyan ng pintura, nilalagyan ko ng mga bato. Ay ganyan.
ang ano mo diyan, ang talagang lalakas mo diyan dito at dito sa ano, sa legs, sa or kaya nag-horse stance siya. Ayan, ang patindihan mga kapatid, sobrang nakakapagod yan. Ako niyan, hindi ko nga kaya yung ano ng mga 2 oras, mga 1 oras kalahating oras. Ano lang, mga 20 minutes lang siguro ang kaya ko mga mga kapatid. Grabe, sobrang sobrang hirap yan na training yan mga kapatid. At para mas lalong makontrol ang balanse ng katawan mo, ay lalagyan kita dito ng 3 pang mangkok, isa-isa sa bawat balikat at isa naman sa ulo. Ang ganitong uri ng pagsasanay ay tumatagal ng 2 oras. Dapat ay hindi babagsak ang mga nakapatong sa'yo, hindi ay ulitin mo ito. Pero, anong mangyayari sa bandang huli? Matapos silang malagpasan at matapos at makompleto ang training? At anong mangyayari matapos sila matutuhan lahat ng ito? Kung yan ang katanungan mo, ay sagutin natin yan. Ang gaya ng mga eskwelahan ay ang pinakahuli dito ay kinakailangan mong maipasa ang final exam dito na may damagat na Real Master of Shaolin. Kung maibagsak mo ito ay pwede ka pa namang umulit after 3 years. Sa club, ang bawat move dito ay pipili ng kanya-kanya nitong style. Halimbawa, monkey style. Para maging master ka sa ganitong technique ay nangangailangan ito ng kakaibang kalakasan at ang bihirang pagbalanse ng katawan. At alam naman natin na hindi lahat ay kaya ito. Pero, huwag kang magpadala. Ang exam dito ay hindi lang patungkol sa Kung Fu, kundi ito'y patungkol din sa Buddhism. Ang Buddhism dito ay ang religiyon ng lahat ng monk. Kapag ito ay saglitan, ay wala kang magagawa kundi sumabi na lang. Kapag nalagpasan mo lahat ng ito, years of training, endure of pain, hours exercise, etc., ay maaari ka ng tawagin na real monk warrior of Shaolin. Ikaw, may bala ka bang maging Shaolin Master? At kung may martial arts ka ngayon, ano yun? At gaano mo nakatagal ginagawa yan? I-comment mo naman sa comment section yan para malaman din namin. Once again, this is Arvin TV. Hindi lang ito basta itinungan ito. Ito ay nagpapatago ng pananaw mo sa buhay. Okay, so maraming salamat sa inyong panonood mga kapatid. So napakagandang istorya nito tungkol sa mga about martial arts, about kung fu na ito. So mga ito na ang nakinalaman nyo na yung bakit hindi matatalo-talo ang mga Shaolin monk. So hindi ko naman sinasabi na hindi talaga matalo. Siyempre matatalo din sila, pero mahirap talaga silang talunin dahil sa lakas nila. So pwede mo sila matamaan, pero hindi mo sila pwedeng hindi tumba sa mano-mano lang. Kasi kita nyo naman mga kapatid, sobrang grabing training nila. Okay, so maraming salamat sa inyong panonood at magbabalik tayo sa mga kapatid. At mag-iingat kayo palagi, magpalain kayo ng magkapal. So magbabalik tayo sa susunod nating reaction video tungkol sa mga Bible history na naman. Horror, malapit ng mga kapatid mag-reaction video tayo sa tungkol sa mga horror. Malapit ng undas mga kapatid. So huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko, and ako po si Dexter Braganza, and peace out.